Naniniwala ako na habang malakas pa tayo at bata pa ay dapat na i-enjoy natin ang ating buhay. Isa lamang ang buhay nating mga tao. Kailan pa tayo magsasaya? Kung kailan matanda na tayo at wala nang lakas na gawin ang mga gusto natin? Ayokong tumanda ako na maraming pagsisisi. Kaya naman ginagawa ko ang makakapagpasaya sa akin. Isa na nga dyan ang pagpaparty kasama ang mga kaibigan kong puro babae. Every Friday at Saturday night ay meron kaming pinupuntahan na bar. Andun ay umiinom kami, nagsasayaw at nakikipagkilala sa mga lalaki at nagpapakalasing. Oras na naman na. Isang gabi, birthday ng isa kong kaibigan kaya nagpunta kami sa favorite bar namin para mag-celebrate. Hindi iyon Friday or weekend night kaya alalay lamang ako sa pag-inom ng alak dahil may pasok naman the next day. Hoy Clarice, ba't hindi mo iniinom yung tequila mo? Kanina ko pa napapansin na hindi ka umiinom masyado ah. Nagbabagong buhay ka na ba? Pabirong puna ng isa kong kaibigan. May work pa kasi ako bukas eh. Saka uuwi din ako ng maaga ha. Di ba libawi na lang ako next time? Tugon ko. Kung kailan birthday ko, saka ka gumaganyan. Ano ba naman yan? Nakakapagtampo oh. Tura ng birthday celebrant. Hayaan mo na. Sa may pasok pa nga ako bukas eh. Ano magagawa ko? Umirap ako sabay tawa pa ng malakas. Bandang 1:00 ng madaling araw nang magpaalam ako sa mga kaibigan ko. Ayaw kong pumasok sa trabaho na lasing at baka ako naman ay masisante. Kailangan nang makauwi at makatulog kahit kaunting oras. Pinigilan pa ako ng mga friend ko pero hindi talaga ako nagpapigil. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi talaga ako pwedeng umabsent kasi baka mawalan naman ako ng trabaho. Paano pa ako makakapag-ambag sa inuman namin kung wala akong trabaho? Lumabas na ako ng bar at habang naghihintay ako ng masasakyan na taxi pa uwi ay nag-vape muna ako. May dumaan pero tumanggi ako kasi ang gusto ay fixed ang bayad at hindi nagagamit ng metro. Akala yata ng driver ay first time kong magta-taxi ng ganoong oras. Makalipas ang ilang minuto ay may dumaan ulit na isang taxi na agad kong pinara nang makita kong wala itong sakay. Huminto ang taxi sa tabi ko at nang bumaba ang bintana ay sinabi ko ang uuwian ko at agad namang pumayag ang taxi driver na ihatid ako roon. Tinanong ko rin kung memetrohan ba niya at nang sinabi niyang oo ay agad na akong sumakay sa may backseat. Mabilis pa siyang lumingon sa akin na para bang merong mali. Sumandal ako at pumikit pero wala naman akong balak matulog. Napamulat ako kasi hindi pa rin pinapaandar ng driver yung taxi. Nakatingin siya sa rearview mirror na para bang tinitignan niya ako mula roon. Dahil doon ay nagreklamo ako at sinabing, "Kuya, hindi pa ba tayo aalis? Uwing-uwi na po ako eh." Sige po ma'am. Pasensya na po. Sabi ng taxi driver at sinimula na niyang paandarin ang sasakyan. May edad na yung taxi driver. Sa tansya ko ay nasa 50s or 60s na siya. Naaalala ko nga sa kanya ang tatay ko kasi nasa ganoong edad na rin si Papa. Pero mukha naman siyang mabait at walang imik. "Buti ka pa kuya, nagme-metro ka. Yung una nakausap ko na taxi driver, alam mo bang gusto niya fix yung bayad ko sa kanya? Malayo raw eh.
Hindi naman na ganun kalayo yung pupuntahan at uuwian ko, no? Baka akala niya siguro first time lang din ako mag-taxi. Gugulangan pa ako. Reklamo ko. Pagpasensyahan niyo na ma'am. May mga ganoong driver po talaga. Ako kasi patas lang ako magtrabaho. Sabi ng taxi driver. Natuwa ako sa sinabi ng taxi driver. Kaya mas lalong naging palagay ang loob ko na nasa mabuti akong kamay. Kaya lamang, meron akong napansin sa kanya. Panay kasi yung tingin niya sa rearview mirror at malakas ang pakiramdam ko na sinusulyapan niya ako. Doon na ako nakaramdam ng kakaiba sa taxi driver. Pag nahuhuli ko kasi siya na tumitingin, ay inaalis niya kaagad. Kapag natatsambahan ko nga na nagtatama ang aming mga paningin, doon ko na-realize na merong kakaiba sa kanyang mga mata. Basta't hindi ko ma-explain yung pinaka-eksakto kung ano yung nararamdaman na kakaiba, pero nagbigay iyon sa akin ng kaunting takot. Aware ako sa ilang balita na may mga taxi driver na nangho-hold up sa kanyang mga nagiging pasahero. Meron ding mga babaeng pasahero na pinagsasamantalahan. Mas lalo lamang akong natakot sa mga naisip kong iyon. Inisip ko kung ano ba ang pwede kong gamitin na pangtanggol sa sarili ko na nasa loob lamang ng aking bag. Pero wala akong maisip dahil ano nga ba ang laman ng aking handbag? Face powder, lipstick, wallet at cellphone? Meron akong pepper spray pero hindi ko iyon dala. Naging paranoid tuloy ako. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko. Plinano ko na ang pwede kong gawin if ever na atakihin ako ng taxi driver. Kahit kasi may edad na siya, mukha pa naman siyang malakas. Ano ba ang laban ko sa kanya, gayong payat akong babae? Habang nagdadasal ako sa aking utak, ay tinitingnan ko ang aming dinadaanan at baka sa iba na niya ako dinadaan. Pero iyon pa rin yung daan pa uwi sa bahay namin. Ang totoo nga niyan ay medyo malapit na rin ako sa amin ng sandaling iyon. Kaya lang, hindi pa rin naaalis ang takot at kaba ko dahil panay pa rin ang sulyap ng taxi driver sa akin sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi talaga ako tumigil sa pagdadasal at sana'y mali lamang ako ng iniisip. Sana ay paranoid lamang ako at judgmental. Hanggang sa napansin ko na sa ibang daan na kami dumaraan at hindi na iyon pamilyar sa akin. Kung kaya't, "Kuya, parang hindi na ito yung daan pa uwi sa amin ah." Turan ko habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Tugon naman ng taxi driver, shortcut po ito ma'am." Tumahimik ako pero sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko ng sandaling iyon. Na-imagine ko na agad na sa mga susunod na araw ay baka naman na ako ng mga balita dahil matatagpuan na lamang akong walang buhay sa isang talahiban. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari ay hindi na lang sana ako umuwi muna at sumabay na ako sa mga kaibigan ko. Pero ano pa ba ang magagawa ko? Naroroon na ako sa sitwasyon na iyon. Ngunit, ang takot ko ay unti-unting nawala nang maging pamilyar na sa akin ang lugar na aming dinadaanan. Makalipas ang ilang minuto ay inihinto na ng taxi driver ang taxi niya sa mismong tapat ng aming bahay. Nagpasalamat ako sa driver at nang iniabot ko na sa kanya ang bayad ay hindi niya agad iyon tinanggap. "Ma'am, may sasabihin ako sa inyo ha pero huwag kayong matatakot." Sabay lingon
ng taxi driver sa akin. Kabado man pero nagtanong ako ng, "Ano po yun kuya?" "Nung sumakay ka kanina, nakita ko sa salamin sa unahan na wala kang ulo." "Napansin mo na siguro na panay ang tingin ko sa iyo dun sa rearview mirror, no? Sinisigurado ko lang talaga na may ulo ka o wala." Pag-amin ng driver. Kinilabutan ako ng husto sa narinig ko. Sabi ko tuloy, "Diyos ko kuya, totoo ba yung sinasabi mo?" Sabay hawak sa aking dibdib. "Oo ma'am, wala namang rason para magsinungaling ako sa inyo. Pero masamang pangitain kasi ang ganoon kapag nakita mo ang isang tao na walang ulo. Pero meron naman pong pangontra ma'am. Ang gawin mo, sunugin mo lahat ng suot mo ngayong gabi. O hindi naman kaya ibaon mo sa lupa para hindi ka mamatay." "Mamatay agad kuya? Teka lang, ang mahal nitong dress na suot ko. Hindi ko naman kayang sunugin o ibaon lang ito sa lupa." Pagpoprotesta ko. "Mas importante po ang buhay kaysa sa material na bagay ma'am. Pero ikaw na lang po ang bahala kung maniniwala ka sa akin o hindi." Wika ng taxi driver. Hindi na ako nagsalita at nagbayad na ako sa kanya. Pagbaba ko ay bumalik ang takot ko. Akala ko nga ay okay na ang lahat pero hindi pa pala. Alam ko ang pamahiin na sinabi ng taxi driver sapagkat may ilang kwento na rin naman akong nadidinig na katulad sa sinasabi niya. Pumasok sa isip ko ang sinabi ng taxi driver na mas mahalaga ang buhay kesa sa material na bagay. Kahit meron akong malaking panghihinayang ay hinubad ko ang aking dress at pati na ang aking underwear. Nagpalit ako ng pambahay at sinunog ko ang mga iyon sa likod ng aming bahay. Kung alam ko nga lang sana na may mangyayaring ganito, yung tig 200 na dress na nabili ko sa ukay-ukay na lang sana ang isinuot ko nung gabing iyon. Dahil din sa nangyari ay nawala ang pagkalasing at antok ko. Pagkahiga ko sa kama ay hindi pa rin ako binibisita ng antok. Ang nangyari tuloy ay 4:00 na ng madaling araw nang ako ay makatulog. Nakalimutan ko pang mag-alarm kaya tanghali na nang magising ako. Puro missed call na mula sa boss ko ang nasa cellphone ko. Tumawag na lamang ako at nagsinungaling na nagkaroon ng emergency sa bahay. Pagkalabas ko ng kwarto ay sinisi ko pa nga si nanay kasi hindi niya ako ginising kahit alam niya na meron akong pasok. Ang buong akala lamang daw ni nanay ay hindi ako papasok. Pero sa isang banda, kasalanan ko rin naman dahil alam ko na may pasok ako pero nakipag-inuman pa ako noong nakaraang gabi. Buong araw lang akong nasa bahay. Saglit na sumagi sa isip ko yung nangyari sa aking taxi ride. Nakiramdam ako sa aking sarili at buong paligid. Pero awa ng Diyos ay wala naman akong nasisense na bad vibes o kaya masama na pwedeng mangyari. Kinagabihan ay nasa sala ako. Kasama kong nanonood ng news program si Papa. Hanggang sa napatulala na lamang ako nang ibinalita na isang taxi driver ang hinold up at pinatay kaninang madaling araw. Hindi ako pwedeng magkamali sapagkat iyon yung taxi driver na nag-drive ng nasakyan kong taxi pa uwi. Nangyari ang krimen sa hindi kalayuan sa bahay namin. Nagtaasan ang aking balahibo dahil sa balitang iyon at agad na may pumasok sa isip ko. Hindi kaya kung nagkataon na hindi dumaan sa shortcut yung taxi driver ay kasama ako sa na-hold up at napatay? Napatahimik din ako
at sumagi sa isip ko na kung hindi kaya naputol yung pangitain niya na mamamatay ako kasi sinunog ko yung damit ko, ay sa kanya napunta ang dapat na kapalaran ko. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang kasagutan. Kahit ako ay gulong-gulo ng time na iyon. Nakakalungkot man na may isang buhay na nawala, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako.